Yon. What's up sa mga kahombre ko dyan? Boy, ilak mo yung pinto. What's up sa mga kahombre ko dyan? Kamusta ang lahat? Magandang gabi sa inyong lahat. Okay? Napanood mo na ba yung live niya kanina? Hindi pa, dinanood ko pala. Okay. Yan. Magandang gabi mga kahombre ko. Kamusta kayo? Kamusta ang lahat? Kamusta? Okay, so 10 viewers. 10 viewers na. So, magpapaabot muna tayo kahit papano 200 viewers. Okay na yun. Kasi meron lang ako sasabihin sa inyo ng saglit. As you can see, ang ganda ng title ko dito, Francis Leo Marcos Official is live now. Oh! Ayan, ayos pala eh. Okay, so game. Ayan, 300 na. Grabe, napakabilis ito. Anyway, mga kahombre ko, mabilis lang kasi alas 7 tonight. So, in about 30 minutes, in about 30 something minutes or 40 minutes, ilalabas na po yung interview ko. Ano ba ang nilalaman ng interview na to sa YT ko? Ito po ay dating staff ni FLM o ni Norman Gusgusin sa kanyang YouTube channel back in the day. Ito yung kasakasama niya nung namigay sila ng bigas. And mga kahombre ko, I am telling you now, mag-prepare na kayo ng masarap na pansit canton nyo, itlog, total umuulan naman. Man, panuurin nyo to. This is a crazy ride. Literal mga kahombre ko na papasok na tayo sa mundo niya. So, i-prepare nyo din ang inyong mga utak kasi medyo disturbing ba? Medyo, no? Medyo pwede, di ba? Medyo disturbing din, no? Itong content na to kasi medyo nakakalungkot. May mga desperasyon din. So, yan. Kung manunood kayo, make sure na manunood kayo ng ayos kayo ha kasi hindi maganda yung naging ending nito. So, 'yon, panoorin niyo ng ayos mga kahombre ko mamaya, okay? Alas 7 yan mga kahombre ko tonight. Sure na yan. Uploaded na yan actually. So, hintayin nyo lang. Ipapublish na lang talaga namin. Anyway, mga kahombre ko, napansin po natin no na si Norman Gusgusin talaga namang nagpapakabait na ng matindi sa social media. So, napakabait niya na po. Kakaiba na tong kabaitan niya. Alam niyo na kung bakit. Alam niyo na yan kung bakit. At alam niyo rin kung bakit po siya lumipat ng kanyang bahay. Okay? Alam niyo na yan. Ngayon, mga kahombre ko, ang tunay na kaganapan sa kanya, napakarami na po naghahabol sa kanya. Totoo yan, mga kahombre ko. Legitimate sources. At ito yung matindi. Yung sinasabi niya na patong na kaso daw ang aabutin ko, mukhang tokis na naman. Nag-file siya, totoo yon sa Isabela, pero wala pa rin naman tayo nare-receive. Ang problema, mga kahombre ko, siya maraming na-receive. Patong talagang literal, mga kahombre ko. Yung tipong talagang mamumulobi ka doon. Iba't ibang tao yan, mga kahombre ko, ha. Kaya ito, nananawagan ako, no, sa mga tao, sa mga kahombre ko, na literal, o sa mga dating tao, no, na naloko ng tao na ito na yung oras nyo. Kasi literal, mga kahombre ko, na lahat ng pinagsasabi niya, babalik sa kanya, and it will be super funny, man. It will be super funny. Pansinin nyo, hindi niya na ako mamura. Kasi talagang durog ba kahombre ko? Durog sa social media, durog sa korte yan, mga kahombre ko. O kahit sa prosecutor level, durog talaga yan, mga kahombre ko. Yan ang sinasabi ko. Ito kasi yan, Norman Gusgusin. I know you're watching me. O kahit ikaw na lang, Casper. Ikaw din, Casper. Kung ako sa'yo, mag-check ka dyan sa tirahan mo sa GMA Cavite. Kasi marami ring darating sa'yo. Real talk, man. Your life will be miserable, man. Tignan mong mabuti to, ha. Hindi ako nagbibiro, Casper. Tignan mong mabuti, ha.
Mamaya niyan, bigla ka magka-warrant of arrest kasi hindi mo pinansin yung subpina mo. Be careful, man. Be careful. This fight, mga kahombre ko, or this battle is real. Ito po, baka marahil iniisip ng iba, no, na ito kasama ng mga dati kong ginagawa na entertainment and all that. This is not entertainment anymore. This is real. Ito dinadaan namin sa masaya, nakakatawa, entertaining, and awareness, full of awareness, real talk sa content namin. Pero sa likod po, no, sa likod ng laban na ito, meron pong legitimate na nagaganap at nangyayari, mga kahombre ko. Ito yan. Ayan, sabi nga nitong tropa natin na nag-send ng 10 stars, si Rob Season. Parang nabasang pusa si Gusgusin, ingat na ingat magsalita. Yes. Ingat na ingat magsalita. At ito, mga kahombre ko, ito yung pinakamalala sa lahat. Sinong nakakaalala dito sa ginawa niya noon sa Dodge Challenger ko? Na inilabas niya, ano nilabas niya? Yung ORCR. Sinabi niya hindi pa paid. Tama? Naaalala niyo ba yon? Press 1 kung naaalala niyo yon. Press 1 kung naaalala niyo yon, mga kahombre ko. Medyo mabagal. Tingnan mo nga dyan, Inigo, kung merong nagpe-press 1. I-press 1 nyo, mga kahombre ko, kung naaalala nyo yung nangyari na yon doon sa Dodge Challenger ko. Ang sabi niya, ano sabi niya? Hindi daw sa akin. At hindi ko pa daw yon bayad. Tama? Di ba, mga kahombre ko? Tama, di ba? Tama? Press 1 kung totoo. Marami na. Late dito sa akin Okay. Ngayon, mga kahombre ko, yung binanggit niya na pangalan doon sa kung saan nakapangalan yung Dodge Challenger ko, yun. Doon ka mayayari ngayon. Norman Gusgusin. This person will file multiple cases against this guy. So talagang madadali to, mga kahombre ko, Madadali to big time. Yung tao po na walang kinalaman sa social media, yung tao na yun na binanggit niya, no? Na obviously alam niyo ng lahat related sa akin. Magpa-file po yun ng malulupit na cases. And napakarami pong abogado mag-handle nun. So ngayon, mga kahombre ko, malupit na po ang mga pag-aaral sa parte na yon. Ayan na sinasabi ko sa iyo, Norman Gusgusin. 'Di ba? Panay ka ba na? Dati kasi mga kahombre ko, yung mga vlogger na inaalipusta niyan, tinatarantado niyan, wala naman silang means 'Di ba? Dinudurog sila, pinagmumura sila, para na lang basang sisiw, atras, wala na. Ako kasi, mga kahombre ko, hindi talaga ako niyan kaya. Hindi tayo niyan kaya, mga kahombre ko, iba tayo, malakas talaga tayo dito. Hindi niya tayo kaya, mga kahombre ko, mabigat. Sabi niya, since 2021 siya, batang social media daw siya, mga kahombre ko, di ba? Ang problema, hindi siya nag-research. Ako, 2009 pa ako, nandito na ako, mga kahombre ko. Yun yung problema niya. Hindi niya alam yun. 2009, mga kahombre ko, nandito na tayo. Si Makagago was here. 2009. Do not make a fool out of these numbers na meron tayo sa FB. This doesn't mean anything. Kung alam mo yung history ko, kahombre ko, alam mo kung bakit 500,000 followers lang tayo sa FB. Alam mo yan. Wag nyo isipin, wag nyo ihanay dun sa followers ko yung bigat ni Makagago Wasapan. Hindi ganun yon. Norman Gusgusin, nagkakamali ka. Since 2009, mga kahombre ko, andito na ako. Alam nyo yan. Alam yan ang mga legitimate sa akin. Ano maiisip mo ngayon, kahombre ko? Iniisip po ng tao na ito na hanggang dito na lang ako. Iniisip niya na parehas lang ako na mga vlogger na nakasagupa niya back in the day. Ayon ang pagkakamali ng tao na ito. Kasi totoo, mga kahombre ko, may pangsunog talaga ako. Susunugan ko talaga ng pera yan. Alam naman nating lahat na ito ay malaking kalokohan. Alam niyo, pag-file ng case, kalokohan to Because this is social media. You're a public figure, public personality, okay lang yun. Pero siya ang nagpasimula niyan. Siya ang unang nag-file sa akin at legitimate na nag-file siya sa Isabela. Ang hindi niya alam, mga kahombre ko, sobrang hina ng utak niya. Mapapawalang bahala lang po yan. Kasi yan halatang halata, kitang-kita. Siya po ay hindi nakareside sa Isabela.
siya ay nakareside sa Las Piñas, sa BF. Oh, so bakit ka nag-file doon? And mas understandable kung ikaw ay nag-file sa Las Piñas. Kasi taga doon ka. Sunog ang i-file mo. Ang problema mo ngayon, yung mga final namin sa'yo. Patay ka, boy. At alam ko yan, mga kahombre ko, kaya hindi niya na ako mamura. Hindi niya na ako mabanggit. Ayan, ilang live niya na. Kasi nakatanggap na siya ng patong-patong na sumpina. Wala siyang choice kundi maglipat. Ang problema niya, mga kahombre ko, hindi niya alam na hindi porke naglipat na siya, may excuse na siya. Hindi ganun yon. Kasi yung last known address mo for 6 months ay valid sa sumpina mo. So kung ako sa'yo, mag-triple check ka doon sa bahay mo kasi yung sinasabi mong warrant of arrest, sa'yo yung lalabas. At pag lumabas yun sa'yo, ayan yung magiging problema talaga. Kasi hindi lang ako, ang daming tao ngayon. Nahahabulin ka. Once na nasa loob ka na, hindi ka na makakalabas. Yan ang problema. Norman Gusgusin, hindi mo ako katulad. Ako mga kahombre ko, hindi naman sa maipasok mo man ako sa kulungan, I will be out in 2 days, 3 days. Kasi wala naman akong ibang ginagawa o ginawa. Okay lang yon, it happens, man. Ganun talaga, warrant, normal lang yon, di ba? Siyempre, mamagshatan ka man, it happens. Pero available yan. Ang problema, ikaw, paano mo gagawin yan? Pag once na naipasok kita o naipasok ka ng mga tao, napakaraming tao na nag-file sa'yo, nasa mga 10 na, mga kahombre ko ha, sa bilang ko ha, 10. Talagang aalis ka sa bahay mo eh. Magkukunwari ka na nagpalit ka ng bahay. Ang hindi mo alam, dapat yung 6 months, mga kahombre ko. 6 months ka na dapat nakatira, so valid pa yung dati mong tirahan. Yari ka ngayon, boy. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Di ba, may due process tayo, yes. It will take a lot of time. Pero, gamitan mo ng utak. Gamitan mo ng utak kasi may tinatawag tayo, last known address. Game over ka dyan, man. Ayan ang sinasabi ko sa'yo. Ayan yung problema, mga kahombre ko, ha. Ayan ang problema. Uulitin ko sa inyo at ito, i-explain ko lang ulit sa inyo kasi syempre, nito mga nakaraan, puro abogado kausap ko. Alam niyo yun? So, hindi ako abogado, ha, pero ito yung mga naiintindihan ko na ibabato ko sa inyo. Ayan, 6,000 na nanonood sa atin. Napakarami niyan, ha. Ngayon, mga kahombre ko, ito, konting paliwanag lang. Makakakita kayo ng mga tao na may mugshot, di ba? Na may mugshot. Anong tawag dito? Na warrant of arrest. Yung mga ganung bagay, mga kahombre ko, it happens. Kasi may mga circumstances tayo na tinatawag. For example, nangyari na hindi ka naka-attend sa hearing. Automatic yon, mga kahombre ko, may warrant of arrest ka. I-warrant. Ngayon, dalawa yan. Pwede kang mag-voluntary surrender o literal na huhulihin ka kung saan ka man matagpuan, mga kahombre ko, di ba? So, yung best way is mag-voluntary surrender ka, hindi ka mamamagshot. Tama, kumbaga, ililift nila yon yung iyong warrant. Ngayon, kung wala ka namang pambayad para sa bail, unfortunately, dun ka mangungulungan ng ilang araw. Tama? Pero, ito, paano yon, kahombre ko? Pagka minali yung address mo. Pagka minali yung address mo, pwede kang mag-motion through your attorney, papamotion ka to lift yung warrant mo with matching evidences and explanations kung bakit hindi mo to natanggap at nasaan ang mga patunay mo na hindi mo to natanggap. Pero you went there sa Office of the Prosecutor o sa RTC branch kung saan man to magaganap at in-explain mo yung sarili mo, dun pa lang, ililift na nila yung warrant mo, but you will still need to pay your bail. Again, cyber libel. Cyber libel, mga kahombre ko, yan lang naman usapan natin dito. Magkano ba ang bail sa cyber libel? 0 peso hanggang 48,000 pesos. Yun lang po yun. 48,000 pesos po ang maximum na bail ng cyber libel. Tandaan nyo yan, ha? Kaso ang problema, so nangyayari yan, may mugshot, warrant of arrest, then maiisip nyo, teka, bakit to nakawala? Winarant of arrest na kulong. Ayan yung madalas iniisip ng mga Pilipino, di ba? Ganun talaga kasi, bailable naman yun.
Gets nyo ba? Wala namang problema sa, yung mga warrant of arrest na yan, darating yan sa point lalo na sa trabaho namin. O, sa trabaho namin, bilang influencer, bilang ako ay commentary channel, may magiging ganyan na circumstances. Pero hindi ibig sabihin nun, masamang tao ka. Unfortunately, hindi mo lang na-check ng ayos. Nadali ka ng warrant, nabigla ka, kumbaga. Diba? So, it's gonna be up to you kung gaano kagaling ang mga abogado mo to check your back. Ganyan lang yon mga kahombre ko. Pero pwedeng mangyari ang aksidente na yan, okay? Kaso, eto ang problema dyan. Papaano kung ang nadali ng warrant of arrest dekalibre? Ang kalibre tulad ni Norman Gusgusin. Mahirap yan, mga kahombre ko. Pag yung ganyang klase ng tao ang mawarrant, yari talaga yan. Ang dami na niyang magkakaso sa kanya. Hindi na siya makakalabas doon. Ayan yung problema. Yan, legit na problema yan, mga kahombre ko. Pero kung mga tulad ko, di ba? Sino ba namang galit sa akin sa panahon ngayon? Lahat ng tao na yan. Lahat ng tao na tinira ko back in the day, okay na kami yan. Di ba? Mahirap yan, mga kahombre ko. Yung kanya na yan, iba si MG Iba to Alam nyo, lalo na ngayon, ako, syempre may contact na ako sa mga Sputnik, sa Alpha Kappa Rho. Nakikita ko yung tension, mga kahombre ko, wag na yung Alpha Kappa Rho, labasan natin niya kasi dito naman niya sa labas Pero sa Sputnik, mga kahombre ko, ang bigat po ng pakiramdam ng ating mga kapatid na Sputnik. Mabigat, mga kahombre ko, kasi tinatarantado at niloloko ng mga to ang pangkat nila. Talagang pinangangatawanan niya na siya daw ay naging gobernador. Wag nating kakalimutan na sa city jail po, walang ganon. Ang mga gobernador o mayores, nasa Muntinlupa, sa malaking bahay na tinatawag nila. So, malaki pong kagunggungan, yang ganyan. Kasi wala pong namumunong ganyan sa city jail. So, gets nyo? Niloloko yan, putra guys. Isang kaban ka na, natawag doon? Oo, isang kabang takal ka ngayon. Yan ang sinasabi ng mga Sputnik sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka magpapahuli. Huwag ka magpapahuli. Isang kabang takal ka ngayon. Delikado yan. Sa edad mo na yan, baka hindi mo kayanin yan, Kasi puro ka kasinungalingan. Dali ka talaga dyan. Delikado yan. At ito pa, mga kahombre ko, ayan, huwag kang titigil hanggat di nakukulong yan. Madami pang OFW lolokohin yan. Hindi ako nagsabi niyan. Itong isa sa mga kahombre natin nagsabi niyan. Tonight, maiintindihan nyo ng lahat sa video na ia-upload ko. Yung magsasalita na yon, my God, man, will make you guys understand kung ano tong comment na to. You will understand tonight. I really hope yung mga mahal kong OFW, huwag nyo kalimutan kung sino man bago lang ngayon dito. Ako po ay OFW back in the day. Alam nyo na yan, paulit-ulit na tayo, di ba? Pero sa mga bago dito, ako ay OFW din. Mahal ko kayo, alam ko yung hirap nyo, magulang ko, OFW, nanay ko, nagtrabaho ng how many years? 35 years. So, alam nyo yun, mahal na mahal ko kayo. Kaya please, manood kayo tonight sa in-interview ko na to tonight. Please lang po manood kayo. Para hindi magawa yung mga nakaraang nagawa niya sa mga tao na ito. Hindi na maulit. Please do this, man. Please do this. Anyway, mga kahombre ko, sa 6,800 na nanonood ngayon sa live ko, 7 p.m. meron akong upload. Okay? 7 p.m. mga kahombre ko. At sa mga may trip na bumili ng t-shirt ko, hindi ito kasi pambahay ko lang to. Yung Repent, at saka yung The Biggest, pumunta po kayo sa The Biggest Merch na page. Sa November 20 na po kami magbebenta. Okay? So malapit na yon mga kahombre ko. Paunahan na lang yan Hindi ko na po control yan. Hindi kami makapag-reply pa sa ngayon kasi iisang arawin na namin lahat yan. Konti lang ang stocks. Mura lang din to at the same time. Sobrang mura lang nito mga kahombre ko. So it's gonna be up to you guys kung paano tayo magpapaunahan siguro. Alam niyo, that's it. So November 20 yan mga kahombre ko. At yun, ano pa ba ang sa akin? Kung ako sa'yo, Norman Gusgusin, be careful. Tama yung ginagawa mo na manahimik ka. Kasi kung hindi,
talagang patong palalo. Actually mga kahombre ko, siguro all in all, nasa mga 200 siguro, yung 200 yung cases na kakaharapin niya. Dito pa lang sa kampo ko pa lang. Siguro 200 yon mga kahombre ko. Kaya siguro din siya lumipat Hindi niya talaga kayanin mga kahombre ko. Hindi niya talaga kakayanin kasi paulit-ulit halos everyday siya makakatanggap ng subpina. So, kahit gayon pa man, unfortunately, ayun ang last known address mo. So be careful what you wish for. Be careful what you wish for. Kasi mangyayari yan sa'yo nga lang. Sa'yo yan mangyayari. Kasi sa akin, ang mga video ko, ang hirap butasan yan. Hindi ka mananalo sa mga videos ko kasi lahat yan controlled. Okay? Wala. Mahirap. Hindi paninira Real talk yung video ko, mahirap. Ikaw yung may problema. Mga pagmumura mo, pagde-death threat mo, grave threat. Yan ang delikado mga kahombre ko. Paano si Casper? Yes! Ang dami rin pong kaso ni Casper mga kahombre ko ngayon. Dito, sa akin. Ang dami kong final sa kanya. Gusto ko lang kasi makita si Casper sa personal. Alam niyo yon? Gusto ko siyang makita. At gusto kong ulitin sa kanya, Casper, yan ang sinasabi ko sa'yo. Ang tigas ng ulo mo, sana, dito ka na lang sa akin. Papasweldohin pa kita ng 100,000. Legit. Diba? Totoo. Kaso wala, hindi ka nakinig. Kakasuhan na lang kita. At gusto kong makita kung totoo nga ba na si Casper ay ipagtatanggol ng amo niya. Gusto kong makita yan. Alam niyo mga kahombre ko, i-document ko to lahat. Wala akong pakialam. Ipapakita ko to lahat sa inyo. Live ko, i-content ko. Lahat to i-content ko Lahat. Even yung nireklamo niya sa akin, babasahin ko yun sa inyo, mga kahombre ko. I-content ko yun. Babasahin ko sa inyo. Tingnan natin kung gaano kababaw yung i-final niya sa akin. Exciting yun, Gusto ko yun. Yun yung mga content natin. At dito kay Casper, uulitin ko lang, Casper, eto na iniintay nating lahat. Totoo kaya na ikaw ay mahal ng amo mo? Dito mo na makikita yon. Ngayon mo na yan matetest. Kasi pag hindi ka uma-attend sa hearing mo o sa prosecutor level pa lang. Kasi meron ka talaga, tingnan mo kasi may address namin, may address ako sa'yo. Alam ko yung address mo, man. So, be careful, man. Ni-research namin lahat yan. NBI, PNP, alam namin ang address mo. Sa GMA Cavite. Straight yon. Baka nandun na yan. Kasi magkakasabay namin final yan. Be careful, Casper, man. Kasi legit, dyan mo na makikita. Ano yan? Admission fee ba yon? Ano yan? Hindi, yung fee na binabayaran sa attorney. Ano yun? Ano tawag? Acceptance. So, tingnan natin kung kayang bayaran ng boss mo yung acceptance fee. Tas yung kada hearing, tas meron pa, dami pa niyan, kung ano-ano pa yan. Siyempre, yung yung counter affidavit, babayaran din yun. The USB, siguro nasa 10 USB, 5 USB. Ilan yan? Kada file natin, 5, tama? O, 5 USB yon, Casper. Magkano isang... mga witness mo pa. Oh my God. Casper, more or less, aabutin ka dyan dahil sa aberya na to, baka mga 200,000 kahit mababa pa yung abogado mo nun, Like, pang normal na tao lang yung abogado mo nun, Casper. Mahina ang 200,000 dyan. Tas ang problema pa sa'yo, makikita mo pa ako sa personal. Ayan ang problema. Kasi, iyan ang problema Diba? Ngayon ang boss mo, umatras ang bayag, wala nakatunog. Alam niya na si MG, nakikilala niya na. Ayan ang problema. Dati ko pa yan sinasabi sa'yo, Norman Gusgusin. Dati pa. Bakit hindi ka nagtatanong kasi sa sarili mo? Ang tagal ko nang ginagawa to, 2009, ba't nandito pa rin ako? Bakit kasi kayo ganyan? Basta-basta ka lang umaatake. Hindi mo kinikilala kung ano ba talaga ako, sino ba talaga ako. Siyempre, ako kasi ganun ako mga kahombre ko. Pagka meron akong i-content na tao, kahit dati, inaalam ko muna yung background. Para sure.
'Di ba? Kung kaya ko ba to or hindi ko ba to kaya. Kasi maari akong balikan, hindi ako sure. Ako ganun akong gumalaw, kaya ako tumagal sa social media, mga kahombre ko. Etong tao na ito, wala eh. Basta na lang. Oy, sabi ni Makagago, tinitira ka ni Makagago, pinagmumura nga ako. Wala lang. Mapakita niya lang na strong siya. Ayun na yun eh. So, hindi ganun yon, man. Hindi ganun yon. Dapat ayusin mo. Dapat ayusin mo. Ayusin mo yung buhay mo. Ayusin nyo yung galaw nyo. Hindi nyo to mundo ko to eh. Mundo ko itong sirkulo na to, mundo ko to. Itong ginagalawan nyo na content, mundo ko to. 17 years old pa lang ako, nandito na ako. Promise, man. Sobrang tagal ko na dito, sa mundo na to. Hindi mo ako kaya, Norman Gusgusin. Kahit saan mo ako dalhin, hindi mo ako kaya. Sabi ko sa'yo, dito nakahanap ka ng totoong katapat. At masaklap yung katapat mo kasi mabigat talaga. Totoo. Mataba ako, kita nyo naman. Totoong mabigat. Mabigat talaga. Hindi mo to kaya, Norman Gusgusin. Kasi ito pa yung pinakamasaklap. Sobrang daming taong sumusuporta sa akin. Sobrang daming taong sumusuporta sa akin. Ang dami ko ngayong nakikita na comment regarding kay Zaldico at saka sa mga kaganapan kay Romualdez at kay BBM. Tama? Mga kahombre ko, wala akong pakialam dyan. Wala akong pakialam dyan. Hindi ko na yan bibigyan ng comment. Kasi dito ako nakafocus. Ang daming taong nagsasabi sa akin, kahombre, wag mong bibitawan tong content mo na to. Hindi ko pwede bitawan. Hindi ko pwede to bitawan. Kaya yung mga nagko-comment na ganyan, hindi ko kayo para hindi ko yan babasahin, mga kahombre ko. Pasensya na kayo. Hindi ko gagawa ng content yan. Kasi focus lang ako dito. We need this. Hanggang sa mapasok to sa Hoyo. Siya yun. Siya yung mapapasok sa Hoyo. You'll see. Kita na yung itsura niya. Nakakita na ba kayo ng some changes? Meron na ba kayong changes na nakikita sa pagmumukha niya? Ikaw, boy. Ikaw, Casper, ano nakikita mo sa mukha ni Norman Gusgusin? Real talk. Ayan, meron pa tayong mga 5 minuto bago natin to patayin. Ano nakikita mo sa kanya? Seryoso, sa mga latest video niya. Yung isang araw, kagabi, today. Ang lalambot, tsaka parang pasuko na talaga siya. Hindi na siya tulad ng dati. Hindi tulad dati. Kanina, ang sabi niya sa video niya, kanina, hindi na daw niya ako mumurahin. Tapos may mga times pa na hindi na talaga niya ako binabanggit. Hindi talaga. Si Food Genius talaga yung binabanggit niya. Feeling ko, siya eh. Kumbaga sa amin, sa San Pablo, naluugan talaga eh. Talagang, nasakal. Dami talagang subbina eh. Daming subbina. Legit. Daming subbina. At ito, para sa'yo, Norman Gusgusin. Uulitin ko lang, kasi hindi ko natapos yung argumento. Yung binanggit mo na pangalan at address doon sa yung may-ari ng Challenger na pamilya ko. Pamilya ko 'yon. Yari ka doon, Gusgusin. Yari ka doon. Yun talaga. Actually, kalimutan mo na ako eh. Yung tao na yun, yari ka doon, man. Trust me. Talagang legitimate, yari ka doon. Inaaral na ngayon kung ilang kaso yung ibibigay sa'yo dun sa ginawa mo na yon. Binasa mo yung pangalan, address, inilabas mo yung ORCR, hanggang sa LTO madadamay sa kabulastugan mo. Tingnan mo. At ang problema sa'yo, ang problema dyan, Gusgusin, ayun, kung ako kaya kong magsunog ng pera, yun talaga legit. Legit, yun talaga mga 10 times. Yan talaga, hindi mo kaya yan. Kahit anong mangyari, hindi mo talaga kaya yan. Wala na, nahimasmasan ka na ngayon. Parang wala lang, di ba? Kaso hindi ganun. Hindi ganun yun, man. Yung binabangga mo o binangga mo, pinangalan mo, negosyante yun. Mabigat yun, man. Legit. Mabigat yun. Like, legit mabigat yun. Hindi mo to magugustuhan, boy. Hindi talaga. Iyan yung kamalasan mo sa loob ng kulungan. Pagbalik mo, yun ang maiisip mo. Yung sinasabi ko sa'yo, yung Challenger ko, magiging bangungot mo yun. Kasi yun yung motibo ba't ka papasok sa loob. Yun talaga mabigat yun. Grabe yung ginawa mo na yun. Yun talaga. Di ba? Kaya kami, we were laughing. Ay, sorry, tumatalis kilaway ko. We were laughing, man. We were laughing a lot. Nung ginawa mo yon, we were laughing. We already knew about this, man.
Di ba? Nakalipas na, di ba? Akala mo wala na. Yun ang problema. Akala mo wala na. Kaso hindi ganun yun, man. Yung mga legitimate na taong malupit, hindi ganun yun. Hindi agad yan babanat. Siyempre, inaaral yan. Ngayon yan, ngayon. Ngayon na humupa ka na, ngayon yun. Ngayon yung magiging problema mo. You'll see that. MG, paano kung may planong ibalaban sa'yo? Sa dami ng kakaharapin niya, baka maging desperado siya ngayon. Walang problema doon. Sanay ako sa mga ganyang bagay. Halatang itong nagtanong, pero salamat sa'yo at nagbigay ka naman ng stars, so binababasa naman kita. Halatang hindi mo kilala. Sabi ko nga sa'yo, 2009 pa lang, eto na yung mundo ko. Alam mo yun, man. Alam mo yun, yung mga threats na yan. Yan daily yan sa akin. Umaga, tanghali, gabi, hapon. Hindi lang ngayon, dati lalo. Hindi mo kasi alam history ko, kaya wala kang idea, di ba? Bahala ka na. I mean, alam yan ng mga tao. Yun na yun. Yun na yun. Ayoko naman masyadong magiwa kasi baka ang ending ako na yung maging siya. Tapos na ako dyan Tapos na ako sa pag-aangas. Alam mo yun? Yun na yun. Basta alam nyo na yun, mga kahombre ko. Shout out sa JNT London branch. Baliw to. London siguro nagkamali ng ano. Walang iya ka. Anyway, mga kahombre ko, ito yan ha. May isa pa pala akong sasabihin sa inyo. Ito panawagan ko no, sa mga kahombre ko o sa mga fans ni Food Genius. Huwag po kayong mag-book, mag-fake booking. Masama yan, mga kahombre ko. Kumbaga, kung pinost ni Food Genius yung address nitong tao na ito o kung ipopost niya yung address nitong tao na to sa future, yung bago niyang address, huwag tayong mag-fake booking kasi nakakaawa at nakaka-argabyado naman po tayo ng mga trabahador, ng mga mahal natin na rider. Mga kahombre ko, alam niyo yung mga rider dito sa atin, mahal na mahal ko yan, ipinaglaban ko din yan back in the day. Siguro kung naaalala niyo yung issue ng Mr. Speedy back in the day, inilaban ko yan. So, wag yan. Wag sa ganyan, mga kahombre ko. Merong ibang bagay na pwede tayong pagtripa, nakakatawa, and all that. Pero, man, relax, man. Hindi ganyan yon. Wag ganyan. Wag sa ganyan kasi hindi na rin yan maganda. Okay? Wag natin idamay ang mga fake bookings. Kawawa naman yung mga rider kasi meron isa nag-comment nga sa akin, walang iya kayo. From Cavite pa ako, pumunta ako Las Piñas, tas, di ba nakakaawa, mga kahombre ko? Wag naman ganun. Pangit yon, okay? Please. Stop doing that, please, man. Wag niyo na gawin yon. Please lang. Shout out from North Korea? What the hell? Di ba walang Facebook doon? Di ba wala? Natawa ko doon Natawa ko doon. Oy, ano pala? Shout out pala sa buong pamilya ko sa Binondo, sa Ong family. Shout out. Ako nga pala si Kulaong. Nakala, ang galing doon, no? Ang talino talaga ng Pilipino. Matalino yan. Matalino naman ang mga kahombre natin. Matalino naman lahat tayo dito, mga Pilipino. Alam nyo, madiskarte. Pero wag sa part ng, wag tayong manloko ng mga riders. Wag yun. Kasi hindi talaga okay yun. Please don't do that. Please don't do that thing, man. Please. Masama yun, mga kahombre ko. Nakakaawa naman. Anyway, I think tapos na, no? So, 5 minutes na lang. Doon na tayo sa YouTube channel ko, mga kahombre ko. 7 p.m. Guys! Prep, ha? Kain tayo, ha? Pucha. Tag nyo ako para makita ko naman na na-enjoy nyo yung pagkain. Anyway, Boss MG, worried about you. Baka too much consumption ka kay FLM. Huwag mong kalimutan mag-break time. Unhealthy din yan. By the way, dahil sa'yo, magche-check ako ng property sa San Pablo. Oy! San Pablo, oy! Ay, maraming salamat. Huwag ka mag-alala ka, hombre. I'm okay. Pero mahal na mahal kita. Salamat at ako ay naaalala mo. We're okay. Okay ka lang ba? Okay ka lang ba? Meme God? Okay na ako. Okay lang kami. We're okay. We're okay. Actually, kakabakasyon lang din naman natin. Galing kami sa Hong Kong, mga kahombre ko. Baka hindi kasi ako nag-iayabang no? Pero kailan tayo galing sa Hong Kong? Mga 3 weeks? 3 weeks ago, nasa Hong Kong kami, mga kahombre ko. So, I mean, fresh naman kami. Fresh kami. We're okay. Alam niyo. Pero salamat, ha? At naaalala niyo kami. Si Meme God, actually, he's sobrang crazy ng tao na ito, no? Pigang-piga talaga to. Pagod na pagod sa trabaho. But, he's paid properly. he's
well paid, okay? Hindi tulad ni Casper, mga kahombre ko. He's well paid. Sino daw yung ano? Yung binanggit natin kahapon sa video na yung ano daw? Kaso? Sino? Ah? Narinig ka dito, ha? Yon mga kahombre ko, kilala nyo na yon kung sino yung sa kaso, yung nagkaso na yun last year. Yun kasi, mga kahombre ko, eto, para sabihin ko sa inyo, yung tao na yon, alam nyo na kung sino yan. Ayun na yun, alam nyo, yung kung ano-anong tawag natin sa kanya, di ba? O tawag nyo sa kanya. Huwag kayong mag-alala. Hindi pa tayo tapos dyan. Kasi ngayon, it's been a year now, tama? Kailan siya nag-file? December 23. Right? Hindi pa po gumugulong ang kaso, mga kahombre ko. But December 23 yon. So, abangan nyo, kasi literal na ilalabas ko yung resolution nun. Ilalabas ko talaga yung pagtapos na yon, babasahin ko sa inyo. At lahat ng isinulat niya sa complaint niya, babasahin ko sa inyo yan. At kung paano siya mawasak doon sa RTC, sa korte, talagang ikakwento ko ng ayos yan sa inyo. Legit yan, mga kahombre ko, ha. Makikita nyo yan. Huwag kayong mag-alala. Hindi lang kasi pwedeng pag-usapan, obviously, kasi bawal yon. May tawag doon, di ko na alam yung term. Wala sa isang, basta may tawag doon, bawal siyang pag-usapan. Okay, pero it's gonna happen, man. Wait lang kayo. It's gonna happen, man. Pero talagang tinatrabaho namin yan. Malupit na trabaho yan, mga kahombre ko. Grabe yan. Solid yan. Solid work yan, mga kahombre ko. Yun lang. Watching from bakery while using donuts and toothbrush. What the fuck? Yun na. Ayun na. Wait lang kayo, mga kahombre ko. In 3 minutes, i-upload na namin. Guys, see you sa YouTube channel ko, ha? One love, good fucking vibes. Oy, yung mga nagbibigay pala sa akin ng stars na to, okay lang ba na Okay lang ba na anong tawag doon? Poverty porn ako, mga kahombre ko? Kasi hindi, wala akong choice. Magkano yung binigay sa atin last day? Parang 5, 7K, 8K, Kailangan ko mag-poverty porn, mga kahombre ko. Dito ko i-upload yun. Dito na lang, wag na sa YouTube para mas konti ang kita dito. Dito ko na lang i-upload na. Wala akong magagawa. Kailangan kong ipakita na talagang binigay ko yung pera, ha? Kasi, putsa, kasi pag-isipan nyo, walang iya ka, binigyan kita 8,000, tapos di mo naman pinamigay. So, kailangan kong ibigay. Okay, so, itong mga susunod na araw siguro, sige, gawin ko na. Okay, gagawin ko. Ipapamigay ko yung perang binigay nyo sa akin. Okay? So, abangan nyo na lang, mga kahombre ko. One love. Good fucking vibes. See you in a bit. Guys, 2 minutes na lang. Prep nyo na! Kainan na! Buongiorno da Italia Roma. Buongiorno, anche a te. One love. Good fucking vibes.